Ipinagkaloob nila ang kanilang katapatan sa akin matapos kong makamit ang kalayaan sa pananalapi. Habang lumalakad si Lixiao patungo sa room niya, biglang yumakap si Shen Yuan sa kanya mula sa likod. Ah, sigaw niya ng gulat, sinuntok siya ng mahina sa ulo. Bitawan mo! Bitawan mo ako! Counselor, tigilan mo na ang paghampas, ako to, mabilis na sabi ni Shen Yuan, pinawisan. Lumingon si Lixiao. Ha? Shen Yuan? Ano ang ginagawa mo dito? Hinawakan niya ang kamay niya. Natakot mo ako. Akala ko may magnanakaw na pumasok. Ang jerk mo. Bakit hindi mo sinabing pupunta ka? Gusto ko lang mag-surprise sa'yo, sagot niya ng may ngiti. Yumakap si Lixiao sa kanya, namumula ang pisngi. Iniisip kita sa opisina. Hindi parang ikaw ang messages mo. Dati, kahit gusto kitang pumunta o hindi, laging nagpapakita ka. Gusto mo bang pumupunta ako? Tanong niya, mahinang nilalaro ang buhok niya. Gusto ko. Lumapit siya at humalik ng mahina. Gusto ko rin. Gusto kitang makita araw-araw. Tahimik na tumaas ang affection level niya mula 77, naging 79. Then come see me every day, bulong niya. Okay. Pupunta ako kapag free ako. Nagkayakapan sila ng mahigpit. Shen Yuan, matagal na tayong nagkikita, mahinang sabi ni Lixiao. Pero hindi ko pa malinaw na na-express ang feelings ko o nagbigay ng promises. Napapagod ka na ba sa paghihintay? Hindi naman, sagot niya. Hindi ba ibig sabihin lang noon na careful ka sa relationships at mataas ang standards mo? Magandang bagay yon. Hihintayin kita. Ngumiti siya. Salamat, Shen Yuan. Pagkatapos ng isa pang mahinang halik, iniisip niya sa sarili na tumaas ng 2 points ang affection level niya. Sandali pa, tanong niya, Ila the way, kailan ka dumating? Kamusta ang pag-aaral mo ng international economics? At nakita mo na ba si Limeng? Basically na-memorize ko na ang international economics, sagot niya ng casual. Si Limeng, hindi ko napansin. Bahagyang nag-shift ang expression niya. Tahimik na nag-isip si Lixiao kung nagawa niya siyang uncomfortable dati. Kung may gagawin akong magpapakaba sa'yo, sabihin mo sakin, sabi niya. Huwag mong itago. Pwede akong magbago. Okay lang ako, inassure niya. Pagod ka siguro pagkatapos ng trabaho. Ayaw ko lang na mag-alala ka sa anumang bagay pag-uwi mo. Okay lang. Pasok sa room ko. Hinawakan niya ang kamay niya at inakay papasok. Maya-maya, inupo niya siya sa kama. Hindi ako pagod. Ako ang bahala sa'yo. Nagpawis si Shen Yuan at sinabi sa kanyang sarili, may mali akong kalkulasyon. Totoo na may mali akong kalkulasyon. Hindi ko inasahan na ganito kapasyonado ang konsehal ngayon. Lumuhod si Lixiao sa lupa at sinabi, lumayo ng tingin si Shen Yuan at sinabi sa kanyang sarili, perpekto sana kung makakarating ako sa dulo kasama ang konsehal ngayon, ano ba ang iniisip ko? Katapos-tapos ko lang sa mas batang kapatid, ngayon ang mas matanda sobra na yon. Kailangang malaman ng lalaki kung kailan siya nakontento. Lumabas si Limeng mula sa banyo at sinabi, balik na ba si ate? At nakita niya ang bag at sapatos ni Lixiao sa sahig. Biglang nalungkot si Limeng. Tahimik na bumalik sa banyo, nagsimulang magpatuyo ng buhok at tiningnan ang sarili sa salamin. Mahal niya ang ate ko. Sa kanya siya at ako ay friend with benefits lang. Maya-maya, masakit ang tuhod ko, bulong ni Lixiao nang may maliit na tawa. Kailangan ko ng cushion next time. Dahan-dahang hinila ni Shen Yuan papunta sa kama at niyakap siya ng mahigpit. Mag-ingat ka. Sa couch ka na naman matutulog tonight, tanong niya. Uwi na ako sa sarili kong lugar. Lagi akong naigilty na pinapatulog ka sa couch. Wala yon, sabi niya ng mahina. Ang makatingin sa'yo ng mas matagal at marinig ang boses mo, worth it ang lahat. Ilang sandali pa, lumabas si Shen Yuan sa room ni Lixiao, nakita niya si Limeng na nakatayo sa harap niya. Lumabas si Shen Yuan at tahimik na sinabi, aalis na ako. Ibinaon ni Limeng ang tingin. Okay, mahinang sagot. Maya-maya, sa room ni Limeng, umupo si Lixiao sa tabi niya at tanong, ano ang tingin mo kay Shen Yuan? Sa tingin mo babagay kami? Tumingin pababa si Limeng, ang galing niya. Napansin ni Lixiao ang pagbabago sa tono niya. Ano ang meron? May problema ba? Bad mood ka ba?
Hindi, mabilis na sagot ni Limeng, overthinking ka lang, ate. Pagod lang siguro ako. Tumayo si Lixiao. Pagbalik-balik sa bayahe nakakapagod. Magpahinga ka. Maliligo ako. 80. Tawag ni Limeng, lumingon si Lixiao, nalito. Ano yon? Nakita niyang namumula si Limeng, may mga patak ng pawis sa noo. Pilit na ngumiti si Limeng, ang galing ni Shen Yuan. Full support ako sa inyong dalawa. Mabuti, sagot ni Lixiao nang may relief. Nag-aalala ako na baka hindi mo siya magustuhan. Maya-maya, tahimik na nakahiga si Limeng sa kama. Naggather ang luha sa mga mata niya. Paano ko naman hindi magugustuhan, bulong niya sa sarili. Sobra ko lang siyang gusto. Kinuha niya ang cellphone at nag-send ng message kay Shen Yuan. Shen Yuan, tapusin na natin dito ang Friends with Benefits arrangement. Sa labas, habang lumalakad si Shen Yuan, tumunog ang cellphone niya. Tiningnan niya ang building at kumunot ang noo. Ano ang masama sa pagiging friends with benefits, bulong niya. Nasosobrahan ba tayo ngayon? Binasa niya ulit ang message niya. Nagtype siya, ano ang problema ngayon? Wala, sagot ni Limeng, forget it, yun lang. Matutulog na ako. Tinitigan ni Shen Yuan ang screen, may patak ng pawis sa templo. Habang nagdadrive siya palayo, bulong niya, hindi man lang niya ma-explain ng maayos. Hindi ba enough yung ginawa ko kanina? Sa room niya, mahigpit na niyakap ni Limeng ang unan at lumiko sa gilid. Shen Yuan, bakit mo kailangang mauna maging ate ko? Alas negatibo 11 ng gabi tiningnan ni Shen Xuanxuan si Shen Yuan at sinabi, Kuya, bakit ang late mo umuwi? Habang namumula si Chen Xinyu, sabi ni Shen Yuan, busy ako lately. Tignan mo, hindi ka man lang mukhang maayos na babae. Hindi ka ba pwedeng matuto kay Xinyu? Kumuha ng chips si Shen Xuanxuan at sinabi, hindi ba pwede mag-relax sa bahay? Tapos na ang college entrance exam, hindi mo pa ba ako papayagang mag-enjoy? Sabi ni Shen Yuan, hindi mo pwedeng sobrahan. Mag-ingat ka, baka hindi ka makapag-asawa in the future. Ini-stretch ni Shen Xuanxuan ang mga braso at sinabi, sino nagsabing gusto kong mag-asawa? Dito na lang ako sa pamilya habang buhay. Lumingon at lumakad si Shen Yuan palayo, sinasabi, hindi kita kayang awayin. Tamad na akong magpatuloy. Sabi ni Shen Xuanxuan, hey, huwag kang aalis. Kuya, pwede mo ba akong isama sa trip na to, habang hinahatak ang braso ni Shen Yuan? Sabi ni Shen Yuan, magsisimula ka ng mag-university. Manatili ka sa bahay at mag-spend ng oras kina mama at papa. Tigilan mo ang kakalibot. Sabi ni Liu Menglu, Shen Yuan, handa na ang tubig sa banyo, pwede ka nang maligo. Sabi ni Shen Xuanxuan, Kuya, hintay. Isama mo na lang ako. Hindi mo alam kung gaano ako kamiserable sa bahay. Paano to, ako ang magbabayad? Pwede pa akong magdagdag ng pera, sabi ni Shen Yuan, magdagdag ng pera. Saan ka kukuha ng pera? Sabi ni Shen Xuanxuan, binigyan ako ng allowance ng ate ko, hehe, habang pinawisan. Bulong ni Shen Yuan sa sarili, ang perang binigay ng sister-in-law mo galing pa rin sa akin. Ang ipagdadagdag mo, basically ako ang magbabayad ng mas marami. Sabi ni Shen Yuan, next time na, Xuanxuan. Ang kotse ko 4 lang ang upuan, at matagal nang nabook ang flights at hotel. Nakasubsob sa couch si Shen Xuanxuan at sinabi, sige. Wala na akong masabi. Ilang sandali pa, sabi ni Chen na, okay ba ang water temperature? Sabi ni Shen Yuan, perfect. Sabi ni Chen na, may kotse tayong pareho. Hindi problema ang pagdala kay Xuanxuan. Sabi ni Shen Yuan, alam ko. Ayaw ko lang siyang isama. Manatili siya sa bahay at samahan ang mga magulang natin. Sabi ni Chen na, sige. Nabook na ang tickets para sa linggo ng hapon, day after tomorrow. Pinasabihan ko si Butler Wen na ipadala ang isang kotse sa Kun City para hintayin tayo, at isa ang maghahatid sa atin sa airport. Sabi ni Shen Yuan, okay, ikaw ang bahala. Huwag mo akong hintayin para sa dinner bukas, may company team building event tea. Sabi ni Chen na, nakuha. Next day sabi ni Liu Menglu, President Chen, may mahigit kalahating oras pa tayo ng biyahe. Gusto mo bang matulog habang nakaupo sa bus? Sabi ni Shen Yuan, hindi na. Magandang tulog ko kahapon. Sabi ni Liu Menglu, then gusto mo ng tubig? Snacks o prutas? Sabi ni Shen Yuan, hindi. Bulong ng isang empleyado, ang sarap ng buhay ng boss.
Sagot ng kaibigan niya, ang camping trip na to, malamang nagdadala ng beauty si boss para maghanap ng inspiration. Tagalong lang tayo, no need to be jealous. Bulong ni Fu Yingzi sa sarili, uwe. Sabi ni Shen Yuan, pwede ba tumahimik kayo? Alam ko ang sinasabi ko. Lumapit si Liu Menglu kay Shen Yuan at bulong, namumula, Daddy, huwag kang magalit, then gusto mo bang hawakan ako? Sabi ni Shen Yuan, tigilan mo ang kalokohan. Public place too. Sabi ni Liu Menglu, then ano ang ginagawa niyo ni Nana sa cave na yon? Public place din yon, at ang lakas niyo pa, sabi ni Shen Yuan, sigurado mali ang naalala mo. Hindi nangyari yon. Sabi ni Liu Menglu, paano naman yung time sa iye? Alin ang kamay na ginamit mo para, pinawisan at tiningnan ni Shen Yuan ang bintana, sinasabi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Nangyari ba yon? Sabi ni Liu Menglu, naisip ko sanang gumawa ng exciting na bagay kasama ka forget it. So boring, 3 minuto ang lumipas na tulog si Liu Menglu. Bulong ni Shen Yuan sa sarili, natulog na agad. Ilang minuto pa lang. Nagpapanggap di ba? Habang gumagalaw si Shen Yuan at nahulog si Liu Menglu, bulong ni Shen Yuan sa sarili, tulog na siya sa lahat ng bouncing na to, ramdam mo yung 2 big rabbits na nagbabounce, sino ang makakatagal niyan? Habang tinitingnan ang mga bundok. Ilang sandali pa, sabi ng bus driver, nandito na, dating na sa campsite. Sabi ng isang lalaki, mas mabuti nang lumabas at mag-stretch. Namamanhid na ang legs ko sa kakaupo. Namula si Liu Menglu at sinabi, ang sama mo. Binababa mo lang, hindi mo inaangat. Biglang sinabi ni Jin Kangwen, Shen Yuan. Sabi ng kaibigan niya, Nana. Hindi nakatiis, sa wakas, ha? Alam ko. Sabi ni Shen Yuan, hindi nakatiis saan. Sabi ng kaibigan niya, come on, classmate tayo ng maraming taon. Huwag kang magpanggap. Dumating ka para makita si Lo Binying, di ba? Nasa loob siya, pumunta ka batiin. Sabi ni Jin Kangwen, nung sinabi ni Yuha sa amin, hindi kami naniniwala. Ang tagal na. Hindi namin inasahan na talagang darating ka. Sabi ni Shen Yuan, ano ang sinabi ni Li Yuhang? Sabi ni Jin Kangwen, maagal kang umalis sa Weixun last time. Pag alis mo, lahat sinabi niya habang lasing. Sabi mo raw hindi ka naka-move on kay Lo Binying at nag-break pa kayo ng ex mo dahil sa kanya. Sabi ni Shen Yuan, baliw ba siya? Nasaan yung tanga na yon? Sabi ni Jin Kangwen, sabi niya busy ang Weixun simula nang mag-open, kaya hindi siya makakapunta ngayon. Sabi ni Shen Yuan, huwag kang maniwala sa kalokohan niya. Hindi dahil kay Lo Binying ako nag-break. Dinala ko ang company staff ko dito para sa team building ngayon. Sabi ni Jin Kangwen, team building. Sabi ng kaibigan niya, company mo. Sabi ng isang babae, Jamie, si Shen Yuan yan. Hindi ka ba lalapit batiin siya? Sabi ng kaibigan niya, yung junior high dream guy mo. Ilang taon na kayong hindi nagkita, make the most of it kung hindi mo siya nakuha dati, baka ngayon pwede na. Habang tahimik at namumula si Jamie, sabi ng kaibigan niya, come on, Jamie, iniisip mo pa rin siya. Huwag mong gawing problema ang sarili mo. Hindi ba na-bankrupt ang pamilya ni Shen Yuan? Marami silang utang. Gusto mo siyang pakasalan at tulungan siyang bayaran. Sabi ng kaibigan niyang may bucket hat, kailan nangyari yon? Sabi ng kaibigan niya, mahigit 1 taon na. Binebenta nila ang kotse at bahay. Nangungupahan na lang siya ngayon. Sabi ni Liu Menglu, President Shen, nahugasan na ang prutas. Namula si Jin Kangwen at sinabi, Shen Yuan, siya ay. At bulong niya sa sarili, ang ganda ng babaeng to. Magagandang facial features, magandang balat, at ang figure, kahit naka-outdoor gear, hindi niya maitatago. Sabi ni Shen Yuan, empleyado ko siya. Nalito si Jin Kangwen, empleyado. Sabi ng kaibigan niya, nag-start ka ng company. Sabi ni Shen Yuan. Habang frustrated na kinikiliti ni Liu Menglu ang likod ni Shen Yuan at tinitignan siya ng galit, bulong niya sa sarili, empleyado. Nag-react si Shen Yuan sa sakit, tiningnan si Liu Menglu at sinabi, off. At bulong niya sa sarili, hindi ko naman masasabing lover siya, di ba? Bulong ni Jin Kangwen sa sarili, so dati akala natin maganda ang family background niya. Ngayon parang kanya-kanyang kita niya. Bulong ng kaibigan niya sa sarili, hindi inasahan na hindi lang nag-start ng company si Shen Yuan, ang ganda pa ng mga female employees niya. At parang malapit sila sa kanya. Sabi ng isang empleyado, President Shen, gusto mo bang ipakita ang cooking skills mo? Pwede akong mag-assist.
Sabi ni Shen Yuan, hindi ako nagluluto. Kayo ang bahala. Sagot niya, alright, bulong ni Jin Kangwen sa sarili. Maayos ang suot niya at mukhang senior executive. Base sa pagiging respectful niya kay Shen Yuan, malamang may seryosong authority si Shen Yuan sa company. Si Shen Yuan ay definitely someone worth building a relationship with. Sabi ng kaibigan ni Shen Yuan, anong klaseng company ang in-start mo? Sabi ni Shen Yuan, isang health management company na Jingfu. Kung gusto ninyong mag-gym membership o mag-take ng classes, pwede kayo sa fitness centers ko. Sabi ng kaibigan niya, nice. May discount ang old classmates, di ba? Sabi ni Shen Yuan, no problem. Sabi ni Jin Kangwen, Shen Yuan, hindi ka ba lalapit batiin sila? Sabi ni Shen Yuan, forget it baka next time. Sabi ng isang babae, so, nahihiya si Shen Yuan na lumapit. Sabi ni Jin Kangwen, busy siya, pinasabihan niya akong batiin kayo. Hindi siya lalapit. Sabi ng ibang babae, tigilan mo ang pag-cover sa kanya, nauunawaan namin. Sabi ni Jin Kangwen, ano ang nauunawaan nyo? Sabi ng ibang babae, hindi ba na-bankrupt ang pamilya niya? Malamang nahihiya siyang harapin tayo, takot na tawanan natin siya. Sabi ng kaibigan niyang may bucket hat, totoo na na-bankrupt ang pamilya niya. Pero nag-start siya ng sarili niyang company at kumita. Dinala niya ang mga empleyado ng Jingfu dito para sa team building ngayon. Sabi ng babae, ano? Jingfu? Tignan ko eh. At inilabas niya ang Chinese phone niya. Ilang sandali ang lumipas, saka siya nagulat at sinabi, Xingcheng Jingfu Health Management Co., Dede. Legal Representative. Shen Yuan. Registered Capital, 10 million. 4 na affiliated companies eh. Sabi ng ibang babae, hey, Jinhong, hindi ba ang pamilya mo ang may-ari ng fitness center? Kilala mo ba ang company na to? Sabi ni Jinhong, may 2 fitness centers ang Jingfu, isang yoga studio, at isang medical check-up center. Lahat sila sizable, nasa top sa Xingcheng. Estimate ko ang valuation sa 60 million. Sabi ng babae ng gulat, ano? Bulong ni Jamie sa sarili, nagtagumpay si Shen Yuan sa entrepreneurship. Ang net worth niya ngayon ay at least 60 million. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.